So, ang dami ng mga bagong issue 'no, na pinagtutuunan ngayon ng pansin ng media, pati na ng mga tao. Unang-una na diyan 'no, yung, pagdeklara ni, Sara Duterte na siya ay tatakbo, bilang pangulo 'no, sa 2028. Tapos yung, of course, yung confirmation of charges hearing ng ICC sa The Hague against, Digong Duterte 'no, for crimes against humanity. So, 4 days yun from, February 23, 24, 26, and 27, no? So natapos lang just yesterday. So of course, we can expect that within 60 days, the ICC will release the decision whether the confirmation of charges is positive or not. Tapos, of course, yung nangyaring February 25th, ano, yung EDSA People Power Revolution commemoration, no, na ginanap dyan sa EDSA. And so many other things, no, na lumalabas. Tapos ito pa, no, yung, of course, yung wala namang katuturan, no, na expose ng 18 Marines at sa pangunguna, no, ni Atty. Baligod na patungkol sa bilyong-bilyong piso, no, at idinawit pa nga ron na yung ICC ay nakinabang daw through former Senator Antonio Trillanes. So, ang daming issue. Pero ang kapuna-puna, no, sa mga naglabasang mga issue na yan, yung pananahimik, no, ng tatlong senador, no, nadawit sa flood control scam. So, yon. Mukhang epektibo, no, yung pananahimik nila. So, it seems to me that certain people or certain powerful people might have whispered them, no, to just keep quiet para hindi sila pag-usapan at possibly, no, yung allegation against them is going to be or is going to die down, no, naturally. So eto nga, wala pa rin tayong feedback of what is happening sa mga kaso nila. So, tila makakalusot yata itong tatlo, no, na heavily involved as per witnesses, no, diyan sa flood control scam. So, parang ganyan yata talaga yung laro no, sa politika na kapag malalaking tao yung na-involved, no, sa mga pagnanakaw, mananahimik tapos wala na. So, parang hopeless na yata itong makasuhan ng tatlong ito at makulong. So, yun.